Actually, parang ngayong week talaga to, ang dami ko natatanggap na message no, na galing sa inyo na nagmamahal sa akin tsaka sa mga anak ko. Sobrang concern talaga, pagmamahal. Inulan ako ng guys, ng concern sa mga sa inbox ko tungkol nga dito no, sa mga nagaganap na pagsubok. Lalo na yung iba na hindi nyo siguro ma-imagine no, kung paano, kung sa inyo nangyari. Tao na hindi mo ko pwedeng madala sa sulsol. Marami na akong mga napagdaanan, nakilala na mga tao before. Hindi mo maiiwasan sa buhay mo, may makikilala ka mga sulsolera, no? Tama-tama, gutom na. Ayag na no. Iniwan muna namin ni Mama ang mga bata, guys. Kami muna ni Mama ay aalis dahil meron kaming pupuntahan na hindi siya na plano, pero minsan kasi yung ano pa yung hindi mga naplano, yun pa yung talagang magaganda na opportunity. So nung pumasok itong opportunity ay hindi na talaga ako nagsabi ng hindi. Pero kasama ko ngayon ang aking kapatid, si Madam Ten Gibbs, si Mama, Boss Jerry. Ayan si Madam Ten. Ano kita outfit check? Huwag na, alam na nila yan. Ayan, oh. Wala man yan, alam na nila ang suot ko, nakaschedule. Busy si Madam Ten Gibbs kasi nagbablog siya, guys. Hindi ako busy guys. Ay panahon ako ngayon. Tingnan yung outfit ko. Red, orange. Para akong magano guys na mag-office. Tingnan mo guys, ang asawa ko, basher ko. Sige. Sige pa. Bash mo ako para mas tagal tayo. Tignan mo ang ano niya, guys, ang earrings niya, Koy. Alam mo bakit Koy? Kasi sabi ng subscriber, Madam Ten Gibbs, kaya pala may pera ka kasi paniwala ka na ang isda, bring luck. Saan ka nakabili nito? Huwag ka na magtanong kayo magandang ano ka sa Ang ganda ng earrings niya. So, grabe guys, no, ang vlogging journey ng aking kapatid. Saglit lang, magkuha ako ng tawag nito, ng microphone dahil ang hirap. Malakas kasi si Madam Ten Gibbs mag-vlog, malakas yung boses niya. So sabi ko sa kanya, doon ako sa kabila magdaan. So sabi ko sa kanya, guys, sabi ko sa kanya, magbili na siya ng microphone kasi nga nakita ko nag-struggle siya ba mag-vlog. Ngayon, concern ako sa boses ng kapatid ko kasi alam niyo naman, excited yan siya. Kahit makipag-usap yan siya or salamat Jay. Kahit makipag-usap lang yan siya sa amin or nag-meeting or kahit ngayon sa vlogging, nag-struggle yung boses niya. So, minsan nauubusan siya ng boses. Sabi ko, bumili na siya ng microphone. Sumunod naman siya, pero pag uwi niya, hindi pa na microphone yung nabili niya, guys. Isa ulit na camera. Ito yung biyahe guys. Ito yung biyahe guys na mas marami ang kain kaysa travel. Tama. Ayan, so magkape tayo. Okay, guys. So, ngayon, actually, ginawa ko talaga itong episode na to, guys, kasi gusto ko mag-review sa buhay vlogging ng kapatid ko. Ako, guys, nag-vlog ako no mga 4 years na ako nag-vlog. Actually, 2019, nagsimula yung aking channel. 2025 na tayo ngayon. That is 6 years. Pero nag-boom talaga ako nung kasagsagan naman ng COVID. So, kasagsagan ng COVID, ganun din no, mga 2000. Ano kayong year yung COVID din? 2018. Oo. Pero nag-boom yung aking vlog 2020 na nung nag-suffer pa kami ng COVID sa Uganda. So matagal na. Ito kapatid ko, kaka-start niya pa lang. Matagal na din siya nagsimula pero hindi ganun kagaling yung kanyang outcome ng vlogging kasi syempre bago pa siya, hindi pa siya consistent, hindi niya pa
Okay, tapos na kami kumain, guys. Alright. Tawa ako ng tawa kasi lately marami akong natatanggap na mga message. Actually, parang ngayong week talaga to, ang dami ko natatanggap na message no, na galing sa inyo na nagmamahal sa akin saka sa mga anak ko. Sobrang concern talaga, pagmamahal. Inulan ako ng ano guys, ng concern sa mga sa inbox ko tungkol nga dito no, sa mga nagaganap na pagsubok. I would like to assure you guys, by the way, gusto kong i-assure kayo lahat ng mga nagmamahal sa amin, ng mga anak ko, sumusuporta sa akin, na okay lang po ako. Okay? Ako po yung klase ng tao na kilala ko yung sarili ko. Despite sa mga pagsubok, alam ko sa sarili ko na marami na akong na pagdaanan, marami na akong nilabanan ng mga pagsubok, guys. This is not the first time. Okay? Alam ko concern na concern kayo, lalo na yung iba na hindi nyo siguro ma-imagine no, kung paano, kung sa inyo nangyari to. Pero sa akin kasi, I always try to look at the bright side. Ayun. Whatever is happening, sine-check ko sa inyo yan palagi, na may kaakibat din yan na kapalit. Okay? May kapalit sa part ko, may kapalit sa part ng another party. So, hindi ako ganun ka-bothered, by the way. And ako din yung klase ng tao na hindi mo ko pwedeng madala sa sulsol. Marami na akong mga napagdaanan, nakilala na mga tao before. Hindi mo maiiwasan sa buhay mo, may makikilala ka mga sulsolera, no? Sulsolero. Pero hindi po kasi ako nagdidesisyon base sa ibang tao. Lagi po ako nagdidesisyon ng sarili ko talaga. So bago ako nagdidesisyon, pinag-iisipan ko muna, nagre-reflect muna ako kung ano yung magandang gawin. Of course, may mga panahon, may mga instances na mali yung desisyon ko. Normal lang naman yan. Pero most of the time talaga guys, hindi ako nadadala ng sulsol. Okay? Lalo na, ilang beses na ako dahil 10 taon din ako sa abroad, may mga nakilala na din ako sa trabaho na yung mga panira, sisiraan yung isa, kasi syempre, kapag alam naman natin, minsan talaga ay hindi naiiwasan yung mga ganon, sisiraan yung kasamahan sa trabaho, tapos ikaw kaka-start mo pa lang, let's say, kaka-hire pa lang sa'yo, may lalapit na sa'yo, tapos chichismisan ka na masama about sa ibang kasama mo sa trabaho, may iba na nakikinig agad. Alam nyo yan. Merong iba na madali silang nabi-brainwash. That's actually the proper word for that, no? Brainwash and manipulation. Merong iba na madali lang silang namamanipula at nabi-brainwash. Pero merong iba na matatanong mo, bakit mo sinichismis or bakit mo sinasabi sa akin yung ganyan? Bago lang naman ako sa trabaho, hindi ko naman kilala yung tao. Alam niyo yung gano'n na klase na pag-iisip ba? So I guess it comes with maturity, no? Ayun. So anyway guys, I am okay. Maraming salamat po sa lahat sa inyo na nagmamahal sa amin ng mga anak ko. Okay na okay lang po ako talaga. Ako po ay focus sa mga ganap sa buhay namin ng mga bata. Marami po akong project na dinadahan-dahan kung ano yung kaya ko guys. Simula dito sa pagsisecure sa bahay namin ng mga anak ko, sa negosyo. So talagang medyo ako ay tawag mo doon na term. Nakalimutan ko guys, parang caught up ba? Parang talagang nakuha ang attention ko ngayon sa mga bagay na much more positive. Ayun. So anyway, yan nga sinasabi ko guys, gusto kong i-share sa inyo ang buhay ng kapatid ko sa vlogging. Yun pa rin dapat kong i-share sa inyo. So kahapon tumawag siya sa akin dahil may nabili siyang bagong camera. Ito nga yung Action 5 na DJI. Sobrang excited siya guys sa bagong passion niya na ginagawa, which is itong mundo ng YouTube vlogging. At natutuwa naman ako talaga na na-enjoy niya. Pero lagi ko siyang nire-remind na huwag din masyadong sobrahan kasi baka mamaya ay ma-burnout siya. Kapag na-burnout ka kasi sa vlogging, talagang minsan mahirap. And burnout is real ha, hindi lang sa trabaho, hindi lang sa buhay, hindi lang sa pamilya. Kahit sa mundo namin ng mga vlogger, meron kami tinatawag na burnout episode. Supporting each other. Maayong buntag guys! Maayong buntag everyone. Ay wala, naka-on ako ang ulit.
Si Mayumi, anong sabi? Guys, maayong buntag. Oh, guys. Okay. Aray ko, sakit talaga ng katawan ko, guys. Matanda na talaga tayo. Maayong buntag, everyone. Time check, alas 8 ng umaga. Ay, andito ako ngayon, guys, sa sasakyan ni Madam Ten Gibbs. Kami ay pupunta Pinakalit. Meron tayong imbitasyon Pinakalit kay Caleb. Maninay, mga inday, mga dudong. So ako na ano talaga ako no, na intriga talaga ako diyan kay Maninay kasi marami ako nabasa ng mga messages, mga comment, lalo na nag-upload ako ng video namin. So ngayon, dahil piyesta pala doon, wag na tayo mag-intay na in-invite niya tayo. Piyesta, ibig sabihin, open for everyone. So pupunta kami sa gusto mo man o hindi. Maninay. At wag kang mag-alala dahil makapal na talaga yung mukha namin. Dala ko buong pamilya ko. Ayan. Oh, si Mama din. Ma, first time mo ba sa Agusan Marsh? First time. Ano expectation mo sa Agusan Marsh? Ano narinig mo about sa Agusan Marsh? Narinig ko yung maraming buhaya. Looy! Oh my gosh. Doon daw nila nakita si Lolong. Ha? Pinag-isipan ko pa kagabi kung sasama ba ako. Hindi. Atik-atik. Isipan ka. Ikaw nga, buhaya ka rin eh. Tapos takot ka sa buhaya. Takot ako dyan. Kasi guys, lahat So, kami dahil limited lang, ayan, limited lang yung panahon at oras na pwede namin tong gawin at timing pala. Fiesta pala, no? Wala nang choice wala nang choice si Eileen Caleb, guys. Sugurin namin siya doon sa Agusan Marsh kahit na hindi siya mag-imbita. Kasi fiesta pala, ibig sabihin pag fiesta, bawal ka man magsabi ng hindi sa mga bisita. Kaya ngayon, diretso kami ni Madam Ten Gibbs doon. So sinama namin si Mama kasi nga sabi ko naman sa inyo, ito lang yung time namin na makita ang Pilipinas dahan-dahan. Grabe no, imagine guys. Pag nakalabas ako ng Pilipinas, 21 years old ako, hindi ko talaga 21 years ako sa Pilipinas bago ako nag-abroad. Hindi ko talaga napuntahan itong mga malalapit na mga probinsya, mga syudad dito sa Pilipinas. Ngayon pa lang ako bumabawi. At sobrang saya ng aking puso knowing na dahan-dahan kong nai-experience ang mga lugar natin dito sa Pilipinas. Pero etong Agusan Marsh, napaka-interesting. Ayan. Kaya naman, sabi ko nung biglaang nagkaayayaan, sabi ko go kasi kapag masyadong pinagplanuhan guys, 80%, 90% ng panahon hindi natutuloy. So ngayon, nung mga biglaan, sabi ko, sige, okay, sige, go. Sasama ako kasi gusto kong makita talaga yung lugar. Gusto kong makita yung pamumuhay ng mga tao. At alam nyo ko guys, talagang interested ako sa mga way of life ba, mga raw and unfiltered. Kaya nga may nagsabi pala sa akin, may nag-comment sa akin guys, to be honest. Sabi, uy, Princess Higa, ka-okay na ng buhay mo sa Jinsan. Okay na, maayos na, nag-manage ka na lang ng negosyo mo. Punta-punta ka pa ng Africa. Yan mo ang madaming nag-comment na daw guys, nag-itim daw ako masyado, naglaspag daw ako tingnan, nagpayat, ang dami mukha, mabaho daw ako tingnan. Grabe na kayo mag-comment sa akin guys. Be, hindi man good. Mabaho lang tingnan pero hindi naman mabaho. Pero grabe yung mga comment na natanggap ko. Tanangin si Madam Ten Gibbs yung mga nag-comment. Guys, alam nyo ba kung saan ang babaho, yun ang masarap? Diba? Talaga. Diba? So, pupunta tayo. Hindi naman makuha sa kuha, guys. So, umalis kami. Hindi nga kuha. Dinaanan ako ni Madam Ten Gibbs ng mga alas 5 ng umaga dahil road trip lang yung gagawin namin. So from General Santos City hanggang Agusan Marsh, yan ay 6 na oras na takbo. Depende pa kung walang traffic. So pag sinabing Agusan Marsh, unang pumapasok sa utak ng tao yung pinakamalaking buhaya na sumakabilang buhay na, no? Si Lolong. Wow. But anyway, before tayo pumunta ng Agusan Marsh, gusto kong magkwento sa inyo about sa bahay ko sa Uganda. Kasi
recently lang merong improvement. So I think hindi ko na i-chika sa inyo ng bongga, no? At meron ako nakikita mga chismis, mga issue na sinasabi. Tumatawa ako guys kasi hindi ko alam kung bakit ang mga tao ay sobrang gigil na meaning ng Gina G, no? Dahil issues cafe, oh. Gina G. Gigil na gigil sila na ang sabi nga daw ay hindi daw totoo na ako'y may bahay sa Uganda. Totoo o hindi na may bahay ako sa Uganda? Bakit galit na galit kayo guys? Affected? Bakit kayo sobrang affected? Pinapakita nyo lang talaga yung mga bagay na kababawan ba? Okay? So, but anyway, whatever it is, kung ano man ang pagchismis nyo dyan, bahala kayo guys, problema nyo na yan. Maniwala kayo o hindi ko na yan problema. Mamatay na lang kayo magtanong sa isip nyo kung totoo ba talaga yan o hindi. Pero at least, makapagkwento ako sa inyo ba? So anyway, I think mag-aapat na buwan na simula nang nagkaroon ng long-term tenant ang bahay namin ng mga anak ko sa Uganda. So as you guys remember, gumawa ako ng vlog doon pa kami sa Uganda. At most sa mga vlog ko ay nasa bahay kami. So when sinabi kong bahay namin guys, isa itong 3-bedroom na apartment. Para siyang condo apartment type. So doon talaga marami akong na-vlog. Nung umalis kami ng mga anak ko, isinet up ko yung bahay at iniwan ko sa isang Airbnb manager. Inayos ko siya, nag-vlog din ako nung time na yon. Inayos ko siya, nagpa-interior ako ng simple, nilagyan ko ng mga bagong gamit kasi papasok ko nga sa Airbnb. Ngayon, after 1 taon, 2 taon guys, sobrang hina ng Airbnb sa Uganda. And somehow, naiintindihan ko naman kasi nga, ang tourism sa Africa, o specifically sa Uganda, hindi naman ganun kataas ang record. Hindi ganun kalakas ang hatak sa turismo. So, hindi din ganun kalaki ang demand ng Airbnb. So, after 2 years, nakita ko halos mas madaming oras na stagnant ang property kesa sa meron siyang tao. So, after 2 years, of course, kausap ko dito lagi si Maring Sara, no? Kasi etong property na to ay regalo sa akin ng tatay ng mga anak ko nung tapos naming makasal. So, alam niya sa sarili niya na itong property na to ay sa akin at sa mga anak ko. Ngayon, katulad ng sinabi ko sa mga naninira sa akin dyan at gustong angkinin yung bahay ko, baka sabihin nyo, sa inyo din yun. Baka sabihin nyo, kayo din ang bahala na kayo guys. Okay? After nung pag-alis namin, mga 2 years, pero lagi kong kausap si Maring Sara. Lagi ko siyang sinasabihan na concern ako dun sa bahay kasi mahina ang Airbnb business, ganun. Hanggang sa napag-usapan namin ni Maring Sara na maghanap kami ng long-term na tenant. So, binigay namin yung property details sa mga broker ng Kampala City, yung capital city ng Uganda, para matulungan kami maghanap ng tenant. And finally guys, alhamdulillah, isa nga ito sa good news na natanggap ko last year, no, na finally merong nagka-interest sa bahay. Actually, marami naman nagka-interest guys, kaso hindi ko kasi tiwala. So unang-una, ayoko is yung magdala ng mga maraming tao sa bahay. Pag pamilya lang. Ayoko din yung maraming mga demand. Lagay ka ng ganito, lagay ka ng ganyan, tanggalin to, tanggalin yan. Sakit din yan sa ulo. Another thing is yung grabe maghingi ng discount sa renta. Halos kulang na lang guys. Ilibre. Kasi pag mga ganyan kasi, pag grabe mag-discount sa renta, malaki yung chance na sasakit yung ulo mo. Kasi baka hindi sila magbayad ng renta on time. So marami akong mga tenant na hinindian. Okay? In the course of, I think, 1 year. So 1 year, Airbnb siya. And then the second year, tinry namin siyang mahanapan ng long-term tenant. Marami akong hinindian kasi hindi ako kampante sa mga gustong magrenta ng bahay. And then finally, after 2 years, tumawag sa akin si Maring Sara na yung aming broker ay nakakita ng interesadong tao na magrenta sa bahay.
Bali, pamilya sila guys. Okay, pamilya, buntis yung babae. And meron silang maliit na anak. So sabi ko, eto maganda to kasi maliit pa yung mga bata. Then tahimik na pamilya. Meron silang mga konting request. So basically, hindi nila kailangan yung mga gamit sa bahay. Bukod dun sa nabenta ko, marami pang natira. So yung mga natirang gamit sa bahay guys, ang iba nabenta namin ni Maring Sara. Ang iba, tinago ni Maring Sara kasi may lugar naman si Maring Sara eh. So ngayon, kailangan namin bakantihin yung bahay immediately, palinisan, at saka idagdag yung mga request ng aming tenant. So ang request ng tenant ko, konti lang guys. 3 bagay lang yung na-request niya. Unang-una, dahil meron silang anak, feeling niya delikado yung balcony. So nag-request siya na ipasara yung balcony at dagdagan talaga ng grills, which is naintindihan ko naman. So ipapakita ko yung picture dito guys, ayan. Okay, so yan yung picture ng dinagdag na grills. Okay naman, tama din naman na kami ang magdagdag nun kasi nga hindi niya naman yun madadala pag umalis sila dun sa apartment. Okay, so ngayon, another na request naman nila is maglagay ng cabinet dun sa isang spare na kwarto. So, ang sinasabi nga na kwarto is yung kwarto ng mga bata. So, nagdagdag din kami ng cabinet dun ni Maring Sara. I think ang nabayaran namin sa cabinet is around 600,000 Ugandan shillings. So, nasa 6,000 to 8,000 pesos. Okay na din yun. And lastly na na-request nila dahil sila ay Muslim family, nag-request sila ng bidet. Kasi kailangan yun para maghugas ng paa at gumamit ng tubig kasi Uganda actually guys ay na-impluwensyahan ng mga Briton way back. So ang the way nila na magamit ng toilet ay katulad ng ibang Western and European countries na toilet paper yung gamit. Okay? So this time, nagpalagay kami ng bidet para sa tenant. Pwede namang sila magdagdag nun pero nag-request sila na idagdag. So, total mura lang naman, dinagdag namin. Medyo kabado kami ni Maring Sara kasi baka mamaya mag-cancel. Pero decidido naman daw sila at pumayag naman sila sa arrangement namin na 3 months advance, 3 months advance at saka 1 month na deposit para malaman namin na sigurado ba talaga. Other than that, ang binago ko sa bahay, pinapinturahan natin ng fresh para fresh look at malinis tingnan. Pina-general cleaning. But I think ang pinakamahirap sa lahat guys is yung pagtanggal ng mga gamit kasi may mga kama pa na kailangan tanggalin, may mga kortina, meron pang mga lamesa. So far, nagawa naman lahat yun ni Maring Sara. Nagsimula ang marentahan yung bahay namin guys. June, July, August. So, ngayong September, updated na yung ating tenant. So, masaya ako guys, no, kasi mabait. Actually, kahapon kausap ko yung tenant and sobrang bait niya kausap sa phone din. Maayos naman din silang kausap. So far, so good. Sana nga ay magdagdag pa sila, no, kasi 1 taon lang yung napirmahan sa kontrata, pero sana ay magdagdag pa sila ng ilan pang taon. Kasi maganda din kasi yung long-term tenant. Bukod sa naaalagaan yung property, ay talagang nakakatulong din yan para sa gastusin ng mga anak ko. Ayun. So, it's a very, very big blessing. So, yung mga nagpuputak-putak ng kahit na anong negativity dyan, magputak lang kayo kasi hindi naman kayo nagarenta. Hindi naman kayo ang nagatanggap ng renta ng bahay eh. So, wala mang magawa ang putak nyo sa akin. Bahala kayo dyan. At, ano pa ba? Other than that, si Maring Sara na ang naka-assign dun sa bahay. Ginawa ko na siya, property manager. Kasi nga, hindi naman ako basta-basta makapunta doon dahil meron ng tenant, meron ng, kasi siya parang condo apartment. So, kailangan nating maging careful, no? Kasi meron ding mga iba doon na nakatira sa iba't ibang unit. Ayan. But so far, so good. I-attach ko na lang dito, guys, ang mga updated pictures na binigay sa akin ni Maring Sara during that time. Masaya ako na narentahan na yung bahay. Dahil, iba pa din pag merong tao, di ba? Ayan. Time check, 8:15 ng umaga. Ilagay ko siguro dito yung cellphone natin para hindi tayo mahirapan maghawak. Ayan.
madali siya. Okay. So, sa Uganda guys, kapag nagpaparenta, madali lang naman magparenta doon ng property. Pero, mas maganda kapag talagang salain mo yung tenant na papasok sa property mo. Kasi kapag hindi, marami din ako mga naririnig na yung mga nagre-renta ay pinapasublease din nila yung part ng bahay or merong iba masyadong nagpa-party, no? Hindi natin alam yung mga substances na pinapasok nila sa loob ng property mo. So talagang kinabahan din talaga ako nun. Pero mabuti nga meron tayong tao on the ground. Ayan. Ayokong meron isang beses na nag-share ako sa inyo na gusto kong ibenta yung bahay. Actually, open kami ibenta talaga. Nakausap ko yung tatay ng mga anak ko at willing naman siya talaga na ibenta na yung bahay, no? Pero hindi rin ganun kadali. So habang hindi pa nakokompleto yung mga papeles, mga dokumento at hindi pa namin siya nabibenta, mas maganda na meron talaga munang long-term na tenant. Ayun. At natatawa ako no lately kasi merong nag-comment kasi send sa akin sang message, ma'am paki-confirm po kung bahay mo talaga yun. Guys, hindi ko na problema kung ayaw nyo maniwala. Wala akong kailangan patunayan kahit kanino sa inyo dyan na nag-bash, nag-hate, nagatanong ng proof na bahay ko ba talaga yun. Bahala kayo sa buhay nyo dyan. Hindi ko na kayo problema, hindi ko responsibilidad i-prove sa inyo kung ano yung bahay ko, ano yung hindi ko bahay. Dami ko nang ginaisip, magdagdag pa kayo ha. But it's good to know na, like I said, there's a lot of positive things na nangyayari no, kaliwat kanan. Masaya ako doon. At hindi tumitigil yung mga blessing natin sa araw-araw. Kaya siguro napapansin ng iba, bakit konting maliit lang na panahon naging affected si Madam Niga? Kasi na-realize ko, marami pala akong blessing na kailangan ko pagtuunan ng pansin. Hindi ko kailangang tumutok sa mga kasinungalingan, sa mga tao na gusto akong sirain. Bahala kayo dyan. Sirain nyo man ako guys. Huwag kayong mag-alala. Sirang-sira na ako last week pa, last 2 weeks, 3 weeks na. Tinatawanan ko na lang guys. Kasi na-realize ko ang dali lang pala talaga mauto ng tao, no? Alam mo yun, madali lang pala talaga mauto. Delikado na ang mundo. Delikado na ang mundo kasi madali nang nakakapang-uto ng tao, madali nang nauuto ang tao na walang mga ano guys, no? Konting sulat dito, konting salita dito, nauto na agad. Ako'y naaawa para dun sa mga nauuto. Nagme-message pa talaga sa akin. Totoo ba? Patunayan mo. Huyo! Patunayan ko sa'yo, bakit? Sino ka? Wala akong kailangang patunayan sa inyo guys. Okay ang buhay ko. Meron akong kasiyahan, meron akong kalungkutan, meron akong kagipitan. Tama na yan. Balance ng barko. So, bahala na kayo dyan, no? Pero maraming salamat. Uy, by the way, speaking of salamat, ginulantang na naman ako ni Madam Ten Gibbs ng another good news. Good news ngayong umaga. Ay, pasok talaga ng blessing sa amin. At another good news na gusto kong i-share sa inyo. Finally, after 5 years ko sa vlogging, guys, ngayon ay nagkaroon na din ng passion ang mga kapatid ko dahan-dahan mag-vlog. So, napansin niyo this month, pumasok na. Actually, nag-vlog na before si Madam Ten Gibbs at si Atchi. Pero hindi sila ganun ka-persistent kasi nga napapagod siguro sila mag-edit. Pero lately nakita nila yung advantage at yung purpose ng vlogging. Hindi lang dahil sa pag-save ng memory, kundi at least kahit papano nakakatulong no, sa mga responsibilidad namin, sa mga gusto naming mga goals and vision namin sa buhay. At recently, ito mga kapatid namin na walang hiya behind the camera pero mahiyain sa camera, sana ay ikwento na din nila yung buhay nila kasi marami kayong matututunan guys sa buhay naming magkakapatid. Syempre dahil yan sa mama namin na hindi kami binuhay na parang prinsesa, pagod na kami guys. Kung milyonarya ka, aminin mo na.
Kaya hindi na kami mukhang pera, ma. Baka hindi mo lang i-declare na may lupain tayo, ma. Pagod na kami, ma. So sabi namin pag si mama ang nag-vlog, patay talaga kay makwento niya talaga lahat ng hirap niya sa amin. Ay, naghirap ka ba sa amin, ma? Wala, manggod. Uy, si mama. Ma! Saan mo na? Oh, nag-vlog. Wala, saan saan ka, ma? Goni. Naguti. Wala siya. Wala ko daday. Gata mo. Makatilaw ka buhay-buhay sa mga ron. Uy, ka-vlog ko, guys. Hindi ka po na bimig-buhay ni mo ha. Sisinta na ka na mo. Sisinta, tuhig ka na. Ikan man yung ka, ibuhay ka na. Dahil sa mga kalakro. So, alam ko marami sa inyo ang curious sa buhay ni Madam Bibi. Dahil, Madam, bakit si Madam Bibi parang introvert? Bakit parang introvert daw si Madam Bibi? Guys, dati ako lang sa akin nag-interesado ngayon kay Madam Bibi na. Tingnan nyo kay Madam Bibi, guys. Kung may saltik ako, samot na siya. Wala siyang saltik. Wala siyang saltik. Ako ang may pinaka-saltik, guys. Pero kung mga semi-saltik, guys, Madam Bibi kayo, guys. Kung gusto nyo mag-start ng negosyo, sa totoo lang, si Madam Bibi ang best advisor. Kasi, hindi siya nag-aral, pero on the job, Ikaw ang teacher learning siya. At ako ang teacher. Sabi, tanong niyo sa kanya, gaano ako ka-stricto, guys. Oo. So, ang kay Madam Bibi, pag pumasok siya sa kwento-kwento ng buhay, guys, alam ko marami siyang ikikwento sa inyo. Sobra. Kasi siya yung pinakamalapit kay Madam Ten Gibbs. So, kung merong maninira kay Madam Ten Gibbs, si Madam Bibi yun. Kaya magsisira sa akin, Oo. 30k subscribers. Tapos ngayon, si Boss Jean naman, ayan si Boss Jean, ang problema ko kay Boss Jean, masyadong mabait, guys. Kailangan siyang, kung mabait ako, mas mabait yun. Kung nauto ako ng 6 na taon, mas mauuto yun ang mas nauuto yun, guys. Pero iba-iba kasi kami ng karakter, magkakapatid. Kaya nga very interesting. Marami kayong matututunan talaga. And most of it happens because how we were brought up. Paano kami? Iba-iba maganda tong papa. Iba-iba kasi kami daw ng tatay. Hindi, guys. Ka naman, sabihin mo. Iba-iba pa daw kami ng tatay, ma. So, makikita niyo dito, guys, yung karakter namin. Oo, guys, ano, Karakter namin magkakapatid. If ever na pumasok sa mundo ng kwento-kwento ang mga kapatid ko, I do highly recommend, guys, panoorin nyo kasi ikikwento nila yung buhay nila. Iba-iba kami ng kwento ng buhay pero meron kayong matututunan talaga. But once again, ayan, ang layo na nang naabot namin, guys, no? Ano na, nagbiyahe na kami ng mga 8:23 na ngayon. Ayan. Umalis kami ng alas 5, so mag-aapat na oras na kaming bumabiyahe. But yun lang yung aking update. Sana ay tigilan nyo na, tumahimik na yung mga kung mukhang pera ako, mas mukhang pera kayo. Pero at least ako mukhang pera sa tamang paraan, guys. Kaya tayo inuulan ng blessing. Samantalang kayo, utak talangka pa dito talaga, guys. But anyway, maraming salamat. I'll see you guys on today's episode. Excited na akong sugurin si Aileen Caleb nang hindi niya alam. Ano kayang comment niya, no? Kita niya. Aileen Caleb, Day, sunduin mo kami dito, Day. Ay kung hindi mo kami sunduin dito, i-vlog talaga kita na mabait ka lang pala sa camera. Ano kayang sabihin ni Maninay, no? Ganun natin ang intro natin sa kanya. But anyway, guys, I'll see you on the next one. Much love, Princess Yiga.